Bilang mga estudyante ng Antipolo, hindi na namin kailangang bumiyahe ng malayo upang matanaw ang simbahan ng Antipolo. Bahagi na ito ng aming pang-araw-araw na buhay at madalas namin itong nadadaanan pauwi galing sa paaralan. Kilala ng iba ito bilang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o Antipolo Cathedral sa simpleng salita. Dito sa katedral na ito, nakapaloob ang Birhen ng Antipolo o Nuestra Señora de la Paz, Ibn Biyahe. Tara, samahan niyo kami at kilalanin natin ang puso ng Antipolo. Pagkatapos nga ng aming klase, naglakad kami papunta sa katedral. Pagdating namin, kaunti lamang ang tao sa paligid ng simbahan. Ito ay dahil may nagaganap na kasal sa loob. Kaya bago kami pumasok, nakapagpa-picture muna kami sa dinosaur mascot sa labas ng simbahan. Dahil sa nagaganap na kasal, sinubukan muna naming bisitahin ang Museo de la Virgen. Ngunit kami ay nadismaya dahil sarado pa ito at muling magbubukas ng alauna ng hapon. Habang naghihintay, kami ay naglibot sa paligid ng museo. Nakita namin na may isang mural ng Birhen ng Antipolo. Sama-sama kaming nagpicture kasama ito. Nakita rin namin ang pagsasali ng Aba Ginoong Maria o Hail Mary sa iba't ibang mga wika at dialekto tulad ng Bicolano, Waray, Mandarin at Baybayin. Pagkatapos nito, kami ay umakyat sa pangunahing retablo ng katedral upang makita ang orihinal na imahe ng Birhen. Alam niyo ba na ang Birhen ng Antipolo ay dinala galing Mexico papuntang Maynila noong 1626 ni Don Juan Niño de Tavora? Nang namatay siya noong 1632, ang Birhen ay ibinigay sa mga Heswita para sa simbahan ng Antipolo. Nang bumaba kami, sarado pa rin ang museo, kaya muli kaming naglibot ng paligid habang dinadama ang kagandahan ng simbahan sabay sa ihip ng hangin. Pagdating ng alauna, kami ay dumiretso sa museo. Pagpasok namin, binati kami ng artepakto ng kasaysayan ng katedral at ang birhen tulad ng mga kampana ng dating sa simbahan na naligtas ng pambobomba noong ikalawang digmang pandaigdig. Mayroon ding nakapaloob na replika ng Birhen ng Antipolo dito. Kasama nito ang mga litrato at alaala ng Birhen tulad ng selyo, sobre, dyaryo at estampita. Bukod dito, makikita rin ang replika ng dating simbahan ng Antipolo na nawasak noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pati na rin ang replika ng kasalukuyang katedral ng Antipolo
na sinimulang itayo noong 1948 at nagtapos noong 1954. Marami pang nilalaman ang Museo de la Virgen na nagbabahagi ng kasaysayan, pananampalataya at kultura ng Antipolo. Ang Antipolo Cathedral ay isa sa pinakakilalang lugar sa Antipolo. Mas nakilala ang Antipolo Cathedral noong itinaas ito bilang internasyonal na dambana ng isang papal decree noong 13 ng Marso 2023 na nagkabisa noong 25 ng Marso. Ang pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay bumisita rin sa simbahan ng Antipolo noong siya ay 7 taong gulang kasama ang kanyang tatay. Sa kabuuan, ang Antipolo Cathedral ay hindi lamang simbolo ng Antipolo. Ito ay simbolo ng pananampalataya ng mga Pilipino at kasaysayan ng Antipolo. Bilang mga lokal sa Antipolo, kami ay namulat sa kagandahan at kahalagahan ng simbahang ito. Napagtanto rin namin na ang pinakamahalagang biyahe ay hindi palabas ng lungsod, kundi papasok sa sarili. Sumama kayo sa'kin, may isang hardin. Ang lahat ay musmos sa harap ng Birhen, mundong walang sakit, walang digmaan. Sasama ako sa'yo, saan mo man dalhin, ano man ang iyong sabihin, aking yayakapin. Ikaw ang pagkakataong hinihintay, ikaw ang magdadala sa'kin sa tagumpay. Ikaw ang obra ko't ako'y kikilalanin, ikaw ang kasagutan sa